Ito, ayon po kay John Vic Remulla, wala raw pong warrant of arrest si Senator Marcoleta dahil wala rin daw po siyang kaso. Yan po ang pinahayag po ni Senator DILG Secretary John Vic Remulla matapos pong kumalat na anytime, sinabi po ni Senator Marcoleta ay anytime ay pwede po siyang arestuhin at siya naman daw po ay mapayapang sasama dahil wala naman daw po siyang ginagawang kasalanan. Susuriin natin yan kung may katotohanan ba yung sinasabi ni John Vic. Usapan din po natin, ito po. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. O ex-congressman na pala si Kiko Barsaga. Sinagot po ni ex-congressman Kiko Barsaga yung sinasabi po nito ni Erwin Tulfo. Sabi ni Erwin Tulfo, iikot na lang ba mundo natin sa flood control? Can't we move forward? Marami pa namang problema na dapat imbestigahan. O, di ba? Maling-mali po yan, no? Yan po ang bendalo na tinatawag. Mamaya, ikokonekta kita dyan. Babalikan natin yung sinabi mo na yan. Iikot lang ba tayo sa flood control? Okay. Ito po ang sinabi ni Kiko Barsaga. So, sa madaling salita, ayaw nang mag-imbestiga ni Erwin Tulfo sa flood control. Kasi kino-question niya na eh. Iikot na lang ba tayo sa flood control? Bakit nalutas nyo na ba yung flood control? Erwin Tulfo, dapat hindi mo tinanggap. Yan yung nakakabuisit, no? Tinanggap mo yung Blue Ribbon Committee chairmanship tapos ayaw mo palang mag-imbestiga ng korupsyon. Alam mo, Erwin Tulfo, no? Sa totoo, ang trabaho ng Blue Ribbon Committee mag-imbestiga talaga ng mga korupsyon. Ang pinakamalaking korupsyon, Erwin, sana nakikinig ka. Ang pinakamalaking korupsyon, Blue Ribbon, Bura. Ang pinakamalaking korupsyon, flood control sa kasaysayan ng Pilipinas mula pa ng unang presidente, mula pa kay Aguinaldo hanggang ngayon kay Marcos. Pinakamalaking korupsyon yung flood control. Ayaw mong imbestigahan? Alam mo ba kung ano yung trabaho mo? Hindi mo alam, wala kang ideya sa trabaho mo? Ang trabaho mo mag-imbestiga ng korupsyon. At ang pinakamalaking korupsyon, flood control. Kung hindi mo alam at hindi mo kaya ang trabaho mo, magbitaw ka na sa Blue Ribbon. Bakit mananawa kami? Hindi kami nagsasawa. Wala pa nga kayong nahuhuli. Wala pa nga kayong malaking isda na napapahuli. Napapakulong. Panay yung lumalaban ang mga nakakasuhan. O ito po sagot ni Kiko Barsaga sa iyo, Erwin Tulfo. Tama yan, idol. Nakaka-stress talaga yung flood control. Manood na lang tayo ng Viva Max para masaya. Ikaw talaga ex-congressman, oh. Kaya ka tinanggal sa kongreso sa kasasalita mo niyan, eh. Oh, manood na lang daw tayo ng Viva Max. Huwag na raw tayo mag-imbestiga. Huwag ka na mag-imbestiga, manood ka na lang daw ng Viva Max. Malupit talaga tong utak ng mga Tulfo, eh. Trabaho mo yan. Parang ganito po. Teacher ako, halimbawa. Bigla ko sasabihin ba na, magtuturo na naman ako? Araw-araw na lang ako nagtuturo? Pwede ba iba naman? Hindi pwedeng sabihin niya ng teacher dahil trabaho niya magturo araw-araw. O kaya bumbero ka, may sunog na naman. Papatay na naman ako ng sunog. Hindi ba pwedeng iba naman? O kaya ikaw ay cook sa isang restaurant. Magluluto na naman ako. Iikot na lang ba ang mundo ko sa pagluluto? Tingnan mo yung kalokohan mo, Erwin Tulfo. Opo, kung ikaw ay cook, iikot ang mundo mo sa pagluluto. Kung ikaw ay teacher, iikot ang mundo mo sa pagtuturo. Kung ikaw po ay BRC chairman, iikot ang mundo mo sa flood control. Ngayon, kung ayaw mong mag-imbestiga ng flood control, mag-resign ka as Blue Ribbon Chairman. Mahirap bang intindihin yun? Simple lang yun. Ayaw mo pala ng mag-imbestiga ng flood control. Umalis ka na dyan. Okay, punta na po tayo.
Punta na po tayo sa iba pang mga balita. Lisa Marcos, pinagpapahinga muna si Marcos Jr. Ito po ang sinabi, pagbibiro ni Lisa Araneta Marcos para sa kanyang asawang si Pangulong Marcos ngayong Father's Day. Our children may call you Pops, the nation may call you Mr. President, but I'm the lucky one who gets to call you mine. Ang sweet. Very, very sweet. Okay, kalakip pa nito, ayon pa sa kaya Lisa Araneta Marcos, ino-orderan niya Father's Day Executive Order na naglalaman ng probisyong Dad must rest today. No stressful meeting at dessert is mandatory. By virtue of our executive order, you are hereby directed to rest today. Ayan. Inuutusan po ng kanyang may bahay na magpahinga naman. Kawawa naman si President Marcos, hindi nagpapahinga. Ang sipag-sipag. Pero wala pa rin wala pa rin nangyayari sa bansa natin. Alam mo, Mr. President, nagtataka naman kami sa iyo. No? Hindi ka na nagpapahinga, ang sipag-sipag mo. Pero ang rating mo sa mga totoong survey. Bakit ba dong? Meron bang mga hindi totoong survey? Aba, wala akong sinasabing ganyan. Pero sa mga pinagtitiwalaang survey, katulad ng Pulse Asia, negative 15 ka. Dito naman sa SWS, negative 13 ka. Aba, baka mali po yung pagsisipag nyo, Mr. President. Baka kinakailangan nyo na talaga magpahinga. Haba-habaan nyo, wag lang pong 1 oras, mga 2 taon. Magpahinga na po kayo ng 2 taon, unahan nyo na po yung pagre-retiro nyo para po masiha. Baka naman mas marami po na bumilib sa gagawin ninyo. Yan po ang tinatawag nating ultimate sacrifice. Ha? Isasakripisyo nyo yung kasipagan nyo. Baka po magbago ang takbo ng Pilipinas pagka po kayo nagpahinga ng mahaba-haba. Pag nagpahinga po kayo ng mahaba, iba na po presidente. Gaganda na po ang patakbo sa Pilipinas. Ayaw nyo ba nun? Tuloy-tuloy nyo na po. Masisiyahan na si First Lady. Masisiyahan pa ang sambayan ng Pilipino. Sayang naman. Samantalahin nyo na, Mr. President. We are open. Hindi po kami malulungkot pag kayo po ay namahinga na. Nauna na kayong mamahinga kaysa sa itinakda ng inyong pamamahinga sa 2028. Unahan nyo na. Okay. Okay, punta na po tayo rito sa ating sa iba pa pong mga balita. Ito, Joel Villanueva, pinagpayuhan po na gumaya kay Lito Lapid. Ayon po kay Attorney Edward Chico, mas maganda raw po kay Joel na tumahimik na lang at wag nang mag-publicity stunt. Alam naman ng lahat na lumipat siya dahil may kasosyo. Ay, hindi. Mali ako ng basa. Na lumipat siya dahil may kaso siya. Be like Lapid, madalas lito, pero tahimik lang. Ibig sabihin, Attorney Edward Chico, maganda ang ginagawa ni Lito Lapid na pananahimik. Alam mo, totoo yan eh. Mas lalong binubukan ni Joel Villanueva yung bibig niya. Mas lalo kami naaasar. Alam na ng lahat na hudas ka, pangangatwiranan mo pa yung paghuhudas mo. Hindi ka na lang manahimik. Buti pa aminin mo. Kaya ako nang hudas dahil ayaw ko makulong. Maniniwala pa kami dahil yun ang katotohanan eh. Pero sasabihin mo na kaya ka nang hudas dahil gusto mo na magtrabaho. Asan na yung kaso mo? Bakit wala ka ng kaso? Bakit yung mga naghahabol sa mga magnanakaw, yun ang kinakasuhan? Yun ang nakatakdang makulong. Nagtatanong lang kami. Pero itigil mo na yung
Itigil mo na yung kadadrama mo, Joel Villanueva. Manahimik ka na lang dahil lalo kami naaasar sa mga pinagsasabi mo. Akala mo naman tama yung mga nilipatan mo. Eh yan nga yung mga tagapagtanggol. Eto hamon ko sa'yo, Joel Villanueva. Sige nga, kung talagang gusto nyo magtrabaho, pilitin mo nga yung mga bagong kasama mo na mag-imbestiga kayo sa flood control. Ano reaksyon mo, Villanueva? Nung tahasang sinabi ni Erwin Tulfo na mag-move on na raw sa flood control. Wala kang reaksyon? Ay oo nga pala. Kasama ka nga pala sa dapat may kaso, di ba? Kaso, kaya ka nawala ng kaso, nang hudas ka eh. Yan ang katotohanan. Dahil nang hudas ka, wala ka ng kaso. Tama ba, Boying? Madali naman kaming kausap, Boying. Maniniwala kami sa'yo, Boying, na ikaw ay hindi nagagamit ng Malacanang. Ipakulong mo yan dalawa, si Chis Escudero tsaka to si Joel Villanueva. Pag yan napakulong mo, talagang bibilib ako na hindi ka tuta ng Malacanang. Eh may kaso na dati yan eh. Nauna pa nga kay Marcoleta yan eh. Vic, wala ring warrant laban kay Marcoleta. Ayan. No case filed against him for a warrant to occur. A charge must be filed against him at the Sandigan Bayan. I know of no such charges being filed. Yan po ang pinahayag ni John Vic Remulla. Walang kasong isinampa laban kay Senator Marcoleta. Para magkaroon ng warrant, kailangan siyang sampahan ng kaso sa Sandigan Bayan. Wala akong alam na ganitong kasong isinampa. Okay. Alam mo, John Vic Remulla, hindi naman, ano ba yan? Chismoso ba yan si Marcoleta? Si Marcoleta po, nakilala namin, kaya nga ako bumilib dyan. Matalinong abogado, hindi po chismoso. Chinichismis niya ba yung sarili niya? Na anytime may dadakipin siya? Chinichismis niya ba yung sarili niya? Na kung siya po ay i-issuean ng warrant of arrest, kusa siyang sasama sa mga otoridad? Bakit naman? Bakit naman niya i-chismis yung sarili niya? Di ba? Okay sana kung totoo yan sinasabi mo. Oh. Okay sana, John Vic, kung totoo yan. Kaya lang, alam mo ba na napakabilis mag-issue ng warrant of arrest? Bibigyan kita ng halimbawa. Si Jinggoy, may kaso. Dalawa. Isa yung perjury, at saka perjury, no? O hindi. Hindi yata perjury, cyber libel yata. O. Tapos yung isa plunder. Pumunta ng Sandigan Bayan para magpiyansa si Jinggoy doon sa kasong piyansable. Yung, nakalimutan ko na kung perjury ba o cyber libel eh. Kinabukasan, may warrant of arrest na siya sa plunder. Ganun lang kabilis. Ibig sabihin, anytime, kung wala siyang warrant of arrest ngayon, anytime pwede siya magkaroon ng warrant of arrest. Natatandaan nyo yun? Si Jinggoy, nagpiyansa ngayon dun sa isang piyansable na kaso, kinabukasan, pinuntahan siya ron ng otoridad. Si John Vic din, di ba? Si John Vic din na nagpunta ron sa Senado dahil may warrant of arrest na para sa plunder. Madali lang ang mag-issue ng isang pirma lang yan eh. Para ma-issuean si Marcoleta eh. Meron pong intel din si Marcoleta bilang senador. Meron po ring intel yan na anytime siya aarestuhin. Yung anytime na yan, maaaring ngayon wala pa, bukas meron na. Hindi dapat pakampante dahil lang sinasabi mo na walang warrant of arrest. O bigyan kita ng halimbawa, bakit wala tayong tiwala dyan? O eto, noong anong petsa nito? May 27. Eto po ang balita noong May 27. Paalala lang natin kay John Vic, baka nalilito na siya sa dami ng mga warrant of arrest, sa dami ng arrestuin, sa dami ng kaso, nalilito na siguro siya. Ito po, Ombudsman turns up hit on Marcoleta, Estrada, and Villanueva. O ibig sabihin, talagang, ito po ang balita na to. Galing po to sa Inquirer. The Office of the Ombudsman has intensified its legal offensive against 3 senators, all aligned with former President Rodrigo Duterte. O, aligned pa si JIL nun. Si Joel is Lord. Ayan. Securing a precautionary hold departure order against Senator Ronaldo Rodante Marcoleta. Oh, ipaalala natin kay John Vic, seryoso po yung ombudsman sa paghahabol na kasuhan si Marcoleta. Katunayan, may preventive hold departure order si Marcoleta. Hiningi nila sa Sandigan Bayan. Bawal pong lumabas ng bansa si Marcoleta. Tapos sasabihin mo na walang warrant dahil walang kaso. Bakit pumayag yung Sandigan Bayan na ma-hold departure si Marcoleta? Kung wala silang pinupurso na kaso. Maaring ito, dahil Mayo pa yan, pambargain nila yan, pambaliktad. Para kung sino mga gustong bumaliktad. Yan yung sinasabi ni Jinggoy na nakaabang sa kanila yung kaso na yan, babaliktad ka o tutuluyan kang kasuhan. Oh. Si Jinggoy po nakakulong na. Kasabay po to. Sa sinasabi, inuna lang po si Jinggoy. Kasi matagal na yung binabalita kay Jinggoy. Pero 3 po sila na nakasalang
noong pong May 27, 2026, nung Mayo pa. Pinagbabanta na. Katunayan, may hold departure po. Si Marcoleta. Tapos sasabihin nyo, parang gusto ni John Vic, paliwalain lang natin eh. Yung kaso ni Marcoleta eh, na hindi totoo na arestuin siya anytime eh. Oh. Ayun si Joel, ngayon wala na, hindi na pinag-usapan nakakasuhan. Bakit? Bumaliktad eh. Nang hudas eh. Okay. Pwede rin, eto po pwede rin na pumalag yung Iglesia ni Cristo. Huwag po nating maliitin. Yung pagpalag ng Iglesia ni Cristo, yung paglalabas nila ng We Are One. Malaki po impact nito. Yung naglabas po ng pahayag, yung kanilang pangkalahatang tagapamanihala na si kapatid Eduardo B. Manalo. Medyo nabilaukan itong mga, teka muna, mukhang hindi JIL tong kalaban natin. Iglesia ni Cristo to. May kakayahan talaga to, hindi lang banta. May kakayahan to na gumawa ng pagtatanggol. Handa po silang ipagtanggol si Marcoleta. Yun po ang pag-intindi ko sa We Are One. Hindi ko po alam, hindi ako Iglesia ni Cristo. Ngayon yun nilabas yan dahil nakita ninyo na hindi pababayaan ng Iglesia si Senator Marcoleta. Medyo, teka muna, delikado tayo dyan sa Iglesia na yan. Kung nung una, nagpalabas ng milyon ng Iglesia dahil lang sa paniniwala nila, nagulo lang yung impeachment. Nalalo lang maglulubog yan sa Pilipinas. Maganda yung pananaw ng Iglesia eh. Huwag niyong ituloy yung impeachment at gulo lang yan. Igalang niyo yung boto ng mga tao. Pero tinuloy nila. Kita niyo naman ang nangyari sa bansa natin. Bumagsak na lahat. Wala na pong nag-invest dito sa Pilipinas. Yan pong pumapasok na dolyar, yan pong pumapasok na kita ng Pilipinas. OFW na lang po yan. Wala na ring tourist. Hindi po literal Ibig sabihin na wala na yung sangkatutak na turistang nagpupunta ng Pilipinas. Kaya kayo nagbabago ng sitwasyon dahil nakita ninyo na yung Iglesia, very willing sila. Hindi. Very willing sila na ipagtanggol si Marcoleta. We are one. Iisa sila. Pag kinantin nyo, at lalo na, nakita nyo naman kung ano po ang simbolo ni Marcoleta, hindi lang po sa Iglesia. Huwag nyo po problemahan yung mga troll, welcome po sila dito. Huwag lang sila manggugulo. Hindi naman kayang, mahina na mautak niyan, hindi yan kaya manggulo yung mga yan. Makipagdebate lang po kayo dyan. Okay. Dadagdagan pa nila. Negative 13, negative 15. Yan ang Pangulo ng Pilipinas. Negative na nga rating. Wala nang pumapasok na kita sa Pilipinas. Benta na lang ng benta. Kawawa talaga tayo, Pilipinas. Baka naibenta na lahat ng pwedeng ibenta. Benta, bagsak pa rin ang piso. Benta, wala pa rin foreign invest. Ano magkakaroon ng foreign investors? Sariling gobyerno nila, chinichismis nila na mayroong kaguluhan. Saan nakakita ng gobyerno, sasabihin mo yung Senado may threat? Di ba? Sino pong matinong gobyerno ang sasabihin niya may threat ang Senado? Kaya hindi magpapapasok. May threat ang Senado, kaya work from home. Putya, nung nanawagan na mag-special session kayo, nawala yung threat? Ngayon ko lang po natuklasan kung bakit po may threat. Sino po yung may threat? Sino po yung nagte-threat sa Senado? Alam niyo po kung sino? Yung sumusuporta po sa waling-waling. Dahil alagang hindi sila papayag na hindi maisabatas ang waling-waling bilang national orchid. Kaya sila po, banta nila yan. Pag hindi nyo pinasayang batas na yan, guguluhin namin ang Senado. Dami palang supporter ng waling-waling na yan. Lintik na yan. Nung nadeklara po na waling-waling ang national orchids, sa isang iglap, nawala na po ang threat sa Senado. Yun lang pala. Pinakamatindi. Waling-waling lang pala. Ipasalang pa nila ninyo ang batas ng waling-waling, tatahimik na. Sino pong loko-loko ang mag-invest sa Pilipinas? Nag-a-announce yung Vice President, hindi pala Vice President, Senate President. Naghahanap ng sabi ng Senate President o ng acting pa lang siya nun Sasabihin, may threat sa Senado. Wala ka pong maririnig. Sa ibang bansa na pagmamalaki na may threat yung isang co-equal branch of government, only in the Philippines. Sasabihin, may threat kami. Ay, may threat ba dyan? Mag-invest sana ako Sa mauli si BBM nagpunta, Japan. Narinig ko, ang ganda ng speech ni BBM, mag-invest pa sana ako Kaya lang may threat pala Senado nyo. Puta, Senado nyo, sinasara nyo dahil hindi kaya yung threat. Paano tong pera ko? Hindi ba? Ano po logic? Isasara natin ang Senado dahil may threat. Nag-iimbita kayo ngayon. Pasok po kayo, mga foreign capital. Lahat po ng mga negosyante sa ibang bansa, pumasok po kayo. Senado nga, hindi nyo mapangalagaan, may threat, nagsasara kayo ng Senado. Paano yung pera ko? Logic lang yan Paano may pupunta rito? May senador, president, vice president, senador. Pangatlo sa pinakamataas na posisyon sa Pilipinas. Hindi kayang pangalagaan yung sarili nilang bahay. Tapos ikaw foreign investors, inaya ka, bumilib ka kay Marcos, ang galing na magsalita, ang galing mag-English Nabigahani ako po siya. Okay ito Yung presidente nila parang magsalita, parang AI Mag-i-invest ako dyan. Pucha, nasa ano na Nasa na iyan na biglang sinabi may threat sa Senado, isasara ang Senado. Teka muna.
Pucha, may threat pala sa Senado. Hindi nila kaya. Hindi nila kaya yung threat sa Senado. Bakit ako mag-invest dyan? O yan, kaya walang mag-invest dito sa Pilipinas eh. Gumagawa ng chismis. Chinichismis nila yung sarili nila. Sana totoo yung sinasabi mo, John B, na walang kaso si Marcoleta. Sino ba may gustong makasuhan si Marcoleta? Siyempre, yung gustong makasuhan si Marcoleta, yung mga kalaban natin. Pero yung mga kakampi ng mga Duterte, bakit mo naman gustong makasuhan si Marcoleta? Dalawa lang yan eh. Nakita ninyo na talagang yung Iglesia ni Cristo lalabas ng milyon katao pag ginalaw ninyo si Marcoleta. Or gusto nyo lang sorpresahin. Eh nagsalita na si Marcoleta, hindi siya magre-resist, hindi siya tatakbo, hindi siya magtatago, kahit pa siya makulong. Wala siyang kasalanan. Madali lang naman eh, tama naman. Makulong ka hanggang 2 taon, pag nagpalit ng presidente, laya na si Marcoleta. Kasi wala siyang kasalanan eh. Eh bakit si Joel Villanueva bumaliktad? Noon ko pa po sinabi ang mga babaliktad. Sabi ni Camille Villar, mas masawal pa kay Judas. Pero ano sabi natin? Ang mga babaliktad magnanakaw. Takot makulong. Kasi po kung hindi ka magnanakaw, hindi ka matatakot makulong eh. Sakripisyo talaga yan. Hindi ka na nga nagnakaw, babaliktad ka pa. Di ba? Si Marcoleta walang ninakaw, kaya siya, tapat siya. E kulong nyo na ako, pero hindi ako babaliktad. Dahil sa waling-wali. Punta po tayo dito sa huli nating balita. Erwin Tulfo to file no work no pay bill amid Batos prolonged absence. Alam mo, Erwin Tulfo, kung maghihigpit ka, higpitan din namin kayo. Tama yan. Hindi po ibig sabihin na pumapasok ka, may silbi ka na sa Senado. Pasok ka ng pasok. Wala, hindi ka namin nakikita nagdidebate. Hindi ka namin nakikita may question ka kung ano. Katulad ni Lito Lapid. Babawasan nyo rin ba si Lito Lapid ng sweldo? Kasi hindi pa siya nakikipagdebate kahit kailan eh. Isa sa trabaho ng mga senador, makipagdebate. Makikipagdebate ba si Lito Lapid? Hindi nakikipagdebate. Babawasan nyo ba sweldo? O, eto tanong ko sa'yo, Erwin Tulfo. Blue Ribbon Chairman ka. Ayaw mo mag-imbestiga sa flood control. Dapat wala ka ring sweldo. Hindi ka rin gumagampan eh. Pumapasok ka pero hindi ka rin gumagampan ng trabaho mo. Ang trabaho ng Blue Ribbon, kaltasan nyo rin si Lacson. Ilang buwan kayo ni Lacson? Ikaw Vice Chairman, Tulfo, Erwin. Ilang buwan kayong Blue Ribbon Committee, Chairman at Vice Chairman. Ilang beses kayo nag-imbestiga? Hindi rin kayo gumagampan. Si Bato, pwersa siya na hindi umatid. Gusto niyang umatid, ayaw nyo naman ng remote, ayaw nyo naman na true. Alam naman natin ang kaso niya eh. Hindi lang 6 months, 9 months yata sila eh. Alam nyo naman yung kaso ni Bato, bakit siya nagtatago? Ayaw niya makidnap, magtotohanan na tayo, ayaw niya makidnap ni Bato. Pala-absent ba si Bato noon? Hindi. Gagawa ka ng no work, no pay. No work din. Kahit pumapasok ka kung hindi ka nagtatrabaho. Dapat wala ka rin sweldo. Unahin nyo na sarili nyo ni Lacson. Blue Ribbon ka, ayaw mo magtrabaho. Wala ka rin dapat sweldo. Call kami dyan. Bakit kayo magkakaroon ng sweldo? Wala naman kayong ginagawa. Kahit ba pumapasok kayo araw-araw eh. Hindi rin kayo gumagampan ng trabaho nyo eh. Call kami dyan. Sino titingin ngayon? Magbo-volunteer na ako. Ako na mag-check kung kayo may ginagawa. Hindi sapat na mag-attendance lang kayo. Si Lito Lapid nga eh. Mas mabilis pa sa alas 4, nakaalis na eh. Alas 3, ang simula ng plenary. Wala pang alas 4, umuwi na. Oh, may sweldo yun, hindi nyo pinupuna. Ikaw, hindi ka nag-iimbestiga, dapat ka ba sumweldo? Hindi ka dapat sumweldo. Magbo-volunteer ako na taga-check kung kayo may tinatrabaho o wala. Kala nyo yung ganun lang yung no work no pay? Eh, ang intindi mo sa no work no pay, yung hindi nagpapakita sa si Jinggoy, wala rin sweldo kasi hinulong nyo. Kalokohan yan. Ayon po kay Redon, hindi raw po, saan daw planeta? May nalalaman pang planeta si Redon eh. Asan na ba yun? Ayon kay Redon, saan daw planeta makikita na kinain ng buhay ni Season itong si Luistro? Redon, sa planetang Earth, bansang Pilipinas. Huwag ka na isa lang naman ang planeta natin. May nalalaman ka pang planeta, kakaiba ka talaga. Redon. Last na po. Sabi po ng mga DDH, Duterte diehard haters, di nyo pansin mula nung naging senador ang kumag na ito, si Marcoleta daw po, kumag ang tawag. Di nyo pansin mula nung naging senador ang kumag na to, naging magulo na ang Senado at Pilipinas? Galing no? Ibig sabihin, buong kasaysayan ng Pilipinas walang gulo. Walang mga rebelde, walang mga kidnapping yung mga Abu Sayyaf, walang mga lusoban. Gumulo lang daw nung panahon naging senador si Marcoleta. 2025 lang naging senador si Marcoleta. Ibig sabihin, buong panahon, mula 1898, nung nagkaroon tayo ng unang presidente, walang gulo lahat. Gumulo lang ng 2025 dahil senador na si Marcoleta. Okay, pero may katwiran po dyan eh. Tama, yung Senado mukhang nagulo. Bakit? Kasi sa husay ni Marcoleta, nataranta kayo lahat. Na-insecure, lalo na yung dalawang matandang senador. Insekuridad. Si Marcoleta, hindi nakikisama sa katiwalian. Wala siyang, hindi siya, anong tawag doon? Hindi siya tolerant sa mga katiwalian.
Pag nakita niyang mayroong nakawan, pag may nakita siyang kapalpakan ng mga kapwa niya senador, kahit kapwa niya kayo senador, babanatan niya kayo. Oh, yan po ang kaibahan ni Marcoleta. Kaya gumulo kayo. Kasi dati nagpapasensyahan eh. Kahit na may mga katiwalayan, nagtatakipan kayo. Nung dumating si Marcoleta, nagulantang kayo lahat. Ayan po, kaya mukhang magulo. Dahil na-expose po sila lahat ni Marcoleta. Okay. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong. Pwede po kayo magbigay ng reaksyon. At higit sa lahat, pwede po kayo magpakape. Mag-likes din po kayo dahil 2,200 na tayo.